Remember, may platform siya na sinabi kung anong gagawin niya para sa bansang ito. Di niya sinabi ano ang gagawin natin sa food security. Wala siyang sinabi kung anong gagawin natin sa inflation na darating. Kasi alam naman natin na at the time na darating yun eh. Sabi ni Vice President, wala daw siyang programa sa food security. Pero ano ba yung itong mga ginagawa ng Presidente? Namimigay ng mga kalabaw, machineries, mga binhi. Paano niya nasasabing walang programa ang Presidente sa food security? Ang ating mahal na Pangulo ay magbabahagi din ng kalabaw mula sa Philippine Carabao Center sa programang Entrustment of Dairy Buffaloes na ipamimigay sa Agraca Agrarian Reform Beneficiaries at LGU Dumalag Capiz, amounting to 3,250,000. At mula po sa DA Western Visayas, mamamahagi po tayo ng isang unit multi-cultivator at 7 units ng power sprayers na nagkakahalaga ng 550,000 pesos, 18,613 bags of hybrid rice seeds na nagkakahalaga ng 25,030,000 pesos, at fertilizer vouchers na may kabuuang halaga na 63,284,156 pesos. Sabihin, sinungaling si Vice President. Gusto na ng paniwalain ng mga tao na walang ginagawa ang si PBBM para sa food security. Kasi sinasabi niya na wala daw programa. Ano kayang ibig sabihin ng mga ganitong programa ng Presidente? Hindi ba para sa food security ito? Mula sa Philippine Coconut Authority, mamamahagi po tayo ng 22,000 pieces of coconut seed nuts na may kabuuang halaga na 1,078,000 pesos. Ibig sabihin, nagsisinungaling si Vice President Sara. Kasi sinasabi niya walang programa ang gobyerno sa food security. Samantala ang dami-dami kong nakikita ang ginagawa ng Presidente. Yung ama niya walang nagawa sa agriculture, sa food security. Kasi yung kanyang agriculture secretary nag-concentrate lang sa importation na pinapatay nila yung mga farmers sa Pilipinas. Ano yung pinagyayabang niya? Ganon din ang tignan mo yung mga supporter. Pinipilit nila zero project daw ang kasalukuyang gobyerno, samantalang mas marami pa ang programa ng gobyerno ngayon. Ang Department of Agriculture Western Visayas ay mamamahagi din po ng fertilizer vouchers at biofertilizers na may halaga na 63,284,156 pesos. Ang gaganda-ganda ng mga programa ng Presidente. At itong mga ginagawa ni PBBM, hindi nagawa ng kanyang ama. Wala man akong makitang programa niya dati sa sa agriculture. Yung kanyang agriculture secretary nag-concentrate sa importation. Ngayon lang nakikitaan ng sa dami ng programa ng Presidente, may mga education,
ang Department of Agriculture Western Visayas ay namamahagi din po sa pamamagitan ng ating Pangulo ng power sprayer sa Lakayon Farmers Association ng Liganes, Iloilo. Nagkakalaga po ito ng 550,000 pesos. Mula sa Philippine Coconut Authority, namamahagi po tayo ng 22,000 pieces of coconut seed nuts na may kabuuang halaga na 1,078,000 pesos. Mula sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, mamamahagi po tayo ng fishery production inputs na mayroong 37 sets na post-harvest kits na may kabuuang halaga na 179 pesos at 4 na units na 22-footer fiber reinforced plastic boats na may kabuuang halaga na 240,000 pesos. Kasama din po na ipamahagi ng ating Bureau of Fisheries and Aquatic Resources yung mga weighing scales at mga coolers na kailangan din po ng ating mga mangingisda. Kanina sa Antique, ngayon sa Butuan naman, namimigay ng mga farm equipments para sa food security yan. Tapos, palay ng panira nyo sa presidente. Wala kayong ibang masabi kundi bangag, ngiwi. Tama ba yung pinagsasabi nyo sa isang presidente? Ibinuto naman niya siya ng 31 million na Pilipino yan. Wala na kayong natitirang respeto sa mga tao. Kung gusto niyo magmura, mamintas, yun na lang ginagawa niyo. Napaka-toxic na ang mga social media sa pinaggagawa niyo. Na imbes na susuportahan namin si Vice President sa 2028, nawala na. Akala namin, abot kamay na ang Vice Presidente ang 2028 kasi magka-alyado siya ni Presidente noong eleksyon, pero sinira niyo ang lahat. Ayan, malayo tuloy ang mangyayaring magiging Presidente si Sara Duterte sa 2028 dahil sa kagagawan niyo. Imbes na tulungan niyo, mas lalo yung ilugmok ang kay inyong upuon na Sara Duterte. Ito sa Oriental Mindoro naman namigay naman mga tulong sa sa mga mangingisda. Hindi pa sapat yan na meron programa ang presidente para sa food security. Ano kayang intindi ni Vice President sa food security? Importation kaya? Ito nagtatanong lang naman eh. Sa Nueva Ecija naman, kanina sa tayo Antique, Nueva Ecija, kung saan-saan siya namimigay ng mga kagamitan na pansaka. Makabagong mga kagamitan, hindi yan basta-basta kagamitan. Kundi nagpapadali sa trabaho ng mga farmers para lalaki ang kanilang kita. Mas mabilis ang trabaho. Mas mura yung cost ng production. Kaya malaking pag-asa na balang araw bababa rin yung mga bilihin, lalo na sa bigas na pinagpipilitan yung ipinangako ng presidente
na ipinangako niyang 20 pesos per kilo, samantalang wala naman siyang pinapangako. Ang sabi lang niya, pangarap. Pero gusto niya makasira, sinasabi niyo, yung bugas-bugas na nagsasabi niyo na wala naman pangako talaga. Eh si Duterte pa nagpangako ng 7 pesos, napabay niyan 7 pesos. Eh wala naman nangyari din. Ang isa pa pong mandato ng PhilMec ay mapataas ang mechanization level ng ating bansa. Alam naman po natin, para mapataas natin ang agricultural productivity at mapabilis natin ang sistema ng agrikultura, makinarya po ang kailangan. Ngayon po, isu-showcase natin sa Presidente kung ano na po ba yung mga technologies na nagawa ng PhilMec sa loob ng 45 taon at yung suporta ng PhilMec sa Department of Agriculture at sa programa ng ating Presidente na lalong mapaunlad ang ating agrikultura sa pamamagitan ng mekanisasyon. Makikita po natin dito ang iba't ibang display ng ating makinarya. Ipapakita po natin sa Pangulo na itong mga makinarya na ito ay direct lang makakatulong sa programa ng ating bansa para po sa tinatawag nating food sufficiency at sa food security. At ang isa pong bagay na makakatulong dito ay yung pagpapalaganap ng paggamit ng tamang makinarya ng ating mga magsasaka. Ang PhilMec po ay 100% na tumutulong sa ating Department of Agriculture at alam naman po natin ang ating Presidente, ang Sekretary ngayon. At ang mekanisasyon po ay isa sa pinakamalaking instrumento para isa katuparan ng ating Presidente yung tinatawag na Food Sufficiency Program ng ating pamahalaan at para sa mga magsasaka para mapagaan po ang sistema ng pagsasaka ng ating mga Mga nagmamahal sa Pilipinas, nagmamahal sa Pangulo, suportahan natin ang gobyerno. Dahil ginagawa niya lahat ang kanyang makakaya para maiangat ang pamumuhay ng bawat Pilipino, hindi lang magsasaka. Kasi kung mataas ang produksyon ng mga magsasaka, mababa rin ang presyo ng mga bilihin natin. Kaya huwag kayong panira ng panira.